pag-aaral. Ako ay nagbabalik, si Teacher April, ang inyong guro sa Wika at Panitikan, Ikawalong Baitang. Ako ay lubos na nagagalak na makita muli kayo sa aking klase. Alam niyo ba, na tuwing Agosto ay ipinagdiriwang natin ang buwan ng wika? Ganun kaya ito kahalaga para ipagdiwang natin taon-taon? Opo, ito ay napakahalaga. Ginagawa natin ito upang alalahanin ang kasaysayan ng wikang Pilipino. Ginawa natin ito bilang pagsaludo at pagmamahal sa ating bansang Pilipinas. Kaya simula ngayong araw ay sisimulan nating tuklasin ang kasaysayan ng ating wika. Inaasahan na sa pagtatapos ng aralin ay yayabong pa ang inyong kaalaman sa mga sumusunod na kasanayan. Nakikinig ng may pag-unawa upang matukoy ang pagkakaiba ng mga paghahambing. Pangalawa, nagagamit ang paghahambing sa pagbuo ng alinman sa bugtong, sa lawikain, sawikain o kasabihan. Pangatlo, napahahalagahan ang kulturang Pilipino na masasalamin sa mga akdang pampanitikan. Bilang panimula, subukan mo munang sagutin ang gawaing ito. Panuto. Lagyan ng check kung ang paghahambing sa pangungusap ay magkatulad at X naman kung ang paghahambing ay di magkatulad. Para sa unang bilang, si Piolo ay di gasinong masipag na gaya ni Jericho. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sagutin ang tanong. Tapos na ang oras at ang tamang sagot ay tama, X. Ito ay paghahambing na di magkatulad. Puntahan natin ang pangalawang bilang. Si Jomar ay kasing galing ni Renz sa pagsayaw. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sa inyong kasagutan. Tapos na ang oras. Tingnan nga natin ang inyong kasagutan. Magaling. Ang tamang sagot ay check. Ito ay magkatulad. Para sa pangatlong bilang, kasimbata ng anak mo ang pamangkin ko. Bibigyan ko ulit kayo ng 5 segundo para sa inyong sagot. Tapos na ang oras. Alamin nga natin kung ano ang tamang sagot. Tumpak. Ito ay check. Ito ay magkatulad. Para sa pang-apat na tanong. Di hamak na malawak ang lupain niya kaysa bukid ni Mang Dante. Bibigyan ko ulit kayo ng 5 segundo para sa inyong sagot. Tapos na ang oras at ang tamang sagot ay check. Para sa huling bilang, ang magkaibigan ay magkasintangkad. Bibigyan ko ulit kayo ng 5 segundo para sa inyong sagot. Tapos na ang oras at ang tamang sagot ay check. Alin ang naiba?
Magpapakita ako ng mga larawan na halos magkapareho. Ang kailangan mong gawin ay hanapin kung alin ang naiba. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para tukuyin kung alin ang naiba. Simulan na natin. Tapos na ang oras. Para sa unang larawan, ano ang inyong napansin? Tama! Sila ay mga uri ng aso. Alam niyo ba kung anong uri ng aso sila? Magaling! Ang maliit na aso ay isang Shih Tzu, samantalang ang malaking aso ay isang Belgian Malinois. Meron ba kayong napansin sa kanila na pagkakaiba? Maaari niyo bang matukoy ito? Mahusay! Sila ay nagkakaiba sa kanilang itsura at laki. Ang Shih Tzu ay maliit at mabalahibo, samantalang ang Belgian Malinois ay malaki at meron lamang tinong balahibo. Tama rin kayo sa inyong tinuran. Sila ay parehong house pet o mga hayop na inaalagaan sa bahay. Tingnan naman natin ang susunod na larawan. Maaari niyo bang matukoy kung ano ang kanilang pagkakapareho at pagkakaiba? Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para hanapin ito. Simulan niyo na! Tapos na ang oras. Maaari niyo na bang matukoy ang kanilang pagkakapareho at pagkakaiba? Magaling! Sa kulay at disenyo ng kwarto, sila ay pareho. Subalit, kung titingnan natin ng mabuti, sila ay merong pagkakaiba. Tingnan kung saan sila nagkaiba. At para sa huling larawan, alin ang naiba? Tingnan nga natin ng mabuti. Napakahusay. Meron silang pagkakaiba. Tingnan sa larawan kung saan sila nagkaiba. Pansinin sa ating gawain kung paano natin natukoy ang kanilang pagkakapareho at pagkakaiba. Tuklasin natin ang pagkakatulad ng 2 bagay na ito. Maaari mo bang sabihin na magkakulay ito o parehong prutas ito? Tama! Nakikita natin na mas malaki ang isa kaysa dito sa isa. Kaya masasabi natin na may pagkakaiba at pagkakapareho. Pansinin sa ating gawain kung paano natin natukoy ang kanilang pagkakapareho at pagkakaiba. Ito ay tinatawag na paghahambing. Paghahambing. Ito ay isang paraan ng paglalahad. Ito ay nakatutulong sa pagbibigay linaw sa isang paksa sa pamamagitan ng paglalahad at pagkakaiba ng 2 bagay na pinaghahambing. Ito ay ginagamit kung naghahambing ng 2 antas o lebel ng katangian ng tao, bagay,
ideya, pangyayari at iba pa. Unahin natin na pag-aralan ang pahambing na magkatulad. Ginagamit ito kung ang dalawang pinaghahambing ay may patas na katangian. Maaari nating gawin ito sa dalawang paraan. Ang paggamit ng mga salita at panlapi. Unahin natin ang paggamit ng salita. Maaari mong gamitin ang mga salitang gaya, katulad, pares, kapwa, o pareho. Halimbawa, ang salitang kapwa. Ang magpinsang sina Marie at Cecilia ay kapwa mahilig sumayaw. Sa pangungusap na ito, ang paggamit ng kapwa ay nagpapahiwatig na pareho ang kanilang katangian. Sunod naman ay ang paggamit ng panlapi. Maaaring idugtong ito sa mga salitang naglalarawan tulad ng kasing, sing, magsing, magkasing. Unahin natin ang panlaping magka. Magka, ibig sabihin nangangahulugan ng kaisahan o pagkakatulad. Halimbawa, magkamukha ang magkapatid na sina Miguel at Samuel. Puntahan natin ang panlaping sing, sin o sin. Gaya rin ng ka, nagagamit ito sa lahat ng uri ng pagtutulad. Halimbawa, simbilis ng kabayo tumakbo ang aking pinsan na si Miguel. Kung maramihan naman ang ihinahambing, maaaring gamitin ang sing basta't ulitin ang unang pantig ng salitang ugat. Halimbawa, simbibilis ng mga kabayo kung tumakbo ang aking mga pinsan. Tingnan natin ang panlaping kasing. Ang paggamit nito ay katulad din ng sing. Maaari mo itong gamitin sa ganitong paraan. Para lang itong math equation. Kasing plus salitang ugat plus ng o ni, plus pangalan, plus si o ang, plus pangalan, equals pangungusap na naghahambing. Tingnan natin ang halimbawa. Kasing tangkad ni Manuel si Miguel. Ayan. Pag-aralan naman natin ang panlaping magsing. Magkasing o magkasim. Ang pinagtutulad dito ay magkapareho ng katangian. Halimbawa, ang dalawang bansa ay magkasing yaman. Paano naman ang ga o gangga? Nangangahulugan ito na gaya, tulad, para at paris. Halimbawa, gamundo ang pagpapahalaga nila sa kalayaan sa wika at relihiyon upang magkaroon ng pagkakaisa. Para sa paghahambing na di magkatulad, ito ay nagbibigay ng diwa ng pagkakait, pagtanggi o pagsalungat sa pinatutunayang pangungusap. May dalawang uri ang hambingang di magkatulad. Una, ang hambingang pasahol. Ibig sabihin, pag pasahol kulang sa katangian ang isa sa dalawang pinaghahambing. Ginagamit ang di gaano, di gasino, di masyado. Halimbawa,
Ang mga mangga dito sa Maynila ay di gaanong matamis kumpara sa mga manggang galing sa Guimaras. Ginamit natin ang nakasalungguhit na panlaping di gaanong matamis. Isa pang halimbawa, ang klima sa Baguio ay di gaanong mainit kung ikukumpara sa gitnang Luzon. Puntahan natin ang hambingang Palamang. Sa Palamang, nakahihigit daw sa katangian ang isa sa dalawang pinaghahambing. Ginagamit ang higit, labis, lalo, mas, at di hamak. Tingnan natin ang halimbawa. Ang pamumuhay sa lungsod ay di hamak na madali kaysa sa nayon. Tukuyin nyo nga kung ano ang ginamit natin na panlapi. Magaling. Ito ay ang di hamak. Tingnan natin ang susunod na halimbawa. Ang K-pop ay higit na tinatangkilik ng mga kabataan kumpara sa OPM. Ang ginamit natin na panlapi ay higit. Nawa ay lubusan mong naunawaan ang araling tinalakay. Ngayon ay maaari mo nang sagutin ang mga gawain sa susunod na bahagi. Para sa unang gawain, panuto. Piliin ang salitang angkop sa paghahambing sa bawat pangungusap. Para sa unang bilang, higit na o magkasing tayog ang karunungang bayang taglay ng bansang Pilipinas at China. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para ito ay sagutan. Tapos na ang oras? Ano ang inyong kasagutan? Tama. Ang tamang sagot ay magkasing. Magkasing tayog ang karunungang bayang taglay ng bansang Pilipinas at China. Pangalawang bilang. Labis na o di masyadong kahanga-hanga ang kultura at tradisyon ng unang tribo kaysa sa ikalawa. 5 segundo para sa inyong sagot. Tapos na ang oras. Tingnan nga natin ang inyong kasagutan. Tama. Ang tamang sagot ay labis na. Labis na kahanga-hanga ang kultura at tradisyon ng unang tribo kaysa sa ikalawa. Puntahan natin ang pangatlong bilang. Di gaanong o higit na pinagpapala ang may mabubuting kalooban kaysa sa walang pakialam sa kanyang kapwa. 5 segundo para sa inyong kasagutan. Tapos na ang oras. Tingnan nga natin ang inyong sagot. Magaling. Ang tamang sagot ay higit na. Higit na pinagpapala ang may mabubuting kalooban kaysa sa walang pakialam sa kanyang kapwa. Puntahan natin ang pang-apat na tanong. Ang salawikain at kasabihan ay parehong o di gasinong nagtataglay ng mga aral na maaaring maging gabay sa buhay. 5 segundo para sa inyong kasagutan.
Ano ang inyong kasagutan? Magaling, parehong. Ang salawikain at kasabihan ay parehong nagtataglay ng mga aral na maaaring maging gabay sa buhay. At para sa huling katanungan, ang bugtong ay mas o kapwa madaling unawain kaysa sa sawikain o idioma. 5 segundo para sa inyong sagot. Tapos na ang oras. Ang tamang sagot ay tama, mas. Ang bugtong ay mas madaling unawain kaysa sa sawikain o idioma. Pangalawang gawain, panuto. Bumuo ng pangungusap na paghahambing gamit ang binigay na panlapi at mga larawan. Para sa unang bilang, ga plus mais plus singsing. Tingnan nga natin kung ano ang mabubuo ninyong pangungusap na ginagamitan ng paghahambing. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para makabuo ng inyong pangungusap. Tapos na ang oras. Tingnan nga natin kung ano ang inyong nagawang pangungusap. Magaling. Ang pangungusap ay gamais ang bato ng singsing na binili ko sa online shop. Suriin naman natin ang pangalawang larawan. Magka plus sunog plus kilay. Bibigyan ko ulit kayo ng 5 segundo para makabuo ng pangungusap. Tapos na ang oras. Tingnan nga natin kung ano ang inyong nagawang pangungusap. Napakahusay. Ang pangungusap ay magkaparehong nagsusunog ng kilay sa pag-aaral sina Joy at Apple. At para sa pangatlong halimbawa at para sa pangatlong larawan, kasing plus eroplano plus pangarap. Ano kaya ang mabubuo ninyong pangungusap dito? Bibigyan ko uli kayo ng 5 segundo para makapag-isip. Tapos na ang oras. Tingnan nga natin kung ano ang inyong nabuong pangungusap. Ang pangungusap ay napakagaling. Kasing taas ng eroplano ang aking pangarap sa buhay. Sa tatlong halimbawang ito, maaari ba kayong pumili ng isa na kung saan ay maaari ninyong iangkop sa inyong buhay? Nakakatuwa naman, napakahusay. Pinili ang pangatlong larawan. Sabi dito, ang lipad daw ng eroplano ay kasing taas ng kanyang pangarap. Ito ay ang makapagtapos ng pag-aaral at makamit ang mga pangarap para sa sarili at para sa pamilya. Binabati ko kayo sa husay na inyong ipinakita sa pagsagot ng ating mga gawain. Narito ang mga dapat mong tandaan upang ang iyong mga natutuhan sa aralin ay mas yumabong pa.
Ang magkatulad at di magkatulad ay dalawang uri ng paghahambing na maaaring gamitin sa paglalahad. Ang mga paraan para matukoy ang paghahambing na magkatulad ay ang mga panlaping kasing, sing, magsing, at magkasing o kaya ay ang mga salitang gaya, tulad, paris, kapwa, at pareho. Ang dalawang uri ng paghahambing na di magkatulad ay ang pasahol at palamang. Pasahol kung ito ay ginagamitan ng salitang lalo, di gaano, di gasino, di totoo, at di lubha. At palamang naman kung ginagamitan ng salitang higit, labis, at di hamak. Ngayon ay subukan mo ang mga gawaing inilaan ko para sa iyo upang mailapat mo ang iyong mga natutuhan. Panuto. Lagyan ng M kung magkatulad o DM kung di magkatulad ang mga sinalungguhitang mga salitang naghahambing na ginamit sa karunungang bayan. Para sa unang bilang, di hamak na malakas ang lagapak ng taong mataas ang lipad. Ang salitang may salungguhit ay di hamak. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sa inyong sagot. Tapos na ang oras. Pangalawang bilang. Higit na maswerte ang taong may bilog sa damit pag bagong taon ay sumapit. Ang salitang may salungguhit ay higit. 5 segundo para sa inyong sagot. Pangatlong tanong. Ang taong sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Ang salitang may salungguhit ay kapatid. 5 segundo para sa inyong sagot. Tapos na ang oras. Pang-apat na tanong. Gaya ng loro kung siya'y mangusap. Ang salitang may salungguhit ay gaya. 5 segundo para sa inyong sagot. Tapos na ang oras. Para sa panghuling katanungan, gamunggo ang pawis ng mga mag-aaral habang kumukuha ng pagsusulit. Ang salitang may salungguhit ay gamunggo. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sa inyong sagot. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ating pagninilay. Gamit ang napag-aralan sa paghahambing, sumulat ng sariling bugtong sa lawikain, sawikain o kasabihan na angkop sa kasalukuyang kalagayan ng ating Pilipinas. Ang mga pamantayan, una, angkop na nailalahad ang tema o paksa. Meron itong 3 hanggang 5 puntos. Para sa pangalawang pamantayan, nakasunod sa wastong pamantayan, 3 hanggang 5 puntos. Pangatlo, na ipakita ang pagkamalikhain, 3 hanggang 5 puntos. Interpretasyon, 1 hanggang 7 puntos ay katamtaman, 5 hanggang 8 puntos mahusay, at 9 hanggang 15 puntos ay napakahusay. Binabati ko kayo sa inyong ipinakitang kahusayan sa pagsagot sa mga tanong at mga gawain. Sana'y naiwan sa inyong isipan ang lahat ng ating mga pinag-aralan sa gramatika. Muli, ako si Teacher April, ang inyong gurong makabayan sa wika at panitikan. Paalam!